Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po. Para po sa inyo, nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. And this is our Weekender Show. Kaya again, welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC, CSI. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tayo po ay nagsama-sama at pinahintulutan muli na maka-ere po itong programa pong ito. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na ang aking pinakamagandang co-host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At Amen. masayang umaga. Amen. Masayang umaga. Mainit na. Mainit na umaga. Ayan, tirik na umaga. Tirik Ayan. na tirik. Oo. Maraming salamat. Binabati ko na ang mga taga-North. South East. and West corner ng ating simbahan. Hello sa inyo dyan. Hello. At syempre mga area leaders. Yan, oo. At lahat ng... Representative ng mga area leaders. Ay, area leaders. Area na nandito ngayon. Yan. sino ba? Yan, syempre nakikita na natin si Ma'am Charmaine. Taga saan si Ma'am Charmaine? Manila West. Manila West. Oo. Si Delmar. Delmar. Southeast. Southeast. yan. Oo. Oo. At yung tagapagsalita natin, Southeast. Southeast. Oo. South Border. South Border. South Border rito, yung nag-i-interpret sa atin. Oo. South Border na yan? South Border yan. South Border yan. Oo. Sige. Shoutout ko rin sa aking area, syempre, Central East Family. Hello po sa inyo pong lahat na nandyan. Oo. At syempre, yung mga hindi nabate. Yan. Pasay West. Pasay West. West Bank. West Bank. Western Union. Central... ano ba yun? South Central. Oo, Yan. South Central. Ang namumukod tanging nahihiwalay sa South talaga. Mapapasa amin. Oo. Isa na lang yun, di ba? Siya na lang eh. Siya na lang ang natitira sa South eh. Aha? Oo. At syempre, binabati ko rin ang mga... Ayaw pasakop. Para mo naman ginawang Israel yun sa Palestinian, sa Gaza Strip yung nangyayari doon. Bem Mahor. Hello po, Ma'am Bem Mahor. Hello po. Beng Dingding. Hello po, Ma'am Beng. Belia Quiñones. Linda Quiñones. Belia Quiñones. Yan. Oo. Saksi. Ma'am Estela Eslawan. Yun. Hello po, Ma'am Estela Eslawan. Cecilia Gabriel. Yan, oo. Biglang nawala na. Kanina ang dami-dami. Nandiyan si Heller. Oo. Sai. Ampig. Yan. Cecil Ampig. Ma'am Rhea Espiritu. Ba't na yun? Nawawala ka agad? Bibili ako nung cellphone na hindi hanggang nag-umpisa hanggang matapos. Nandun kayo. Yan. Anyway, shoutout muna sa lahat ng mga PSS student and PSS alumni dyan. Oo, hello po sa inyo po. Class matapat. Yes, and also class contenders 2022. Class matikas. Yes, hello po sa class matikas, class ministers. Nasaan kaya yung aking body dyan? Wala si ano? Nandun. Nandun. Oo. Si AKA Bobby. Yan. Siya ngayon ang nandun sa guard. Franz Paul Ebarwang. Ayan. Hello po, sir. At sa mga kasama nyo dyan, kung ikaw man ay nagjo-duty ngayon. May duty ba siya? Police po siya. Ay, pulis ba yan? Oo, police po ito. Sir, mag-report ka lang sa akin. Ayan. Hello po sa inyo pong lahat dyan. Ma'am Alma Pasigna all the way from Cavite. Hello po. Alright, sige. At Kasi tinatawagan ko ang mga uniform men, oo. personnel. Oo. yan. Alright. And also sa lahat ng mga nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday sa inyo. Alright? Shoutout nyo lang dyan sa ating comment section box. Kung ang may mga kasamahan kayo nag-celebrate ng birthday dyan,
babatiin po namin dito. Ayan, sabi po dito, Class Mapitagan 2012, si Ma'am Tang Belmonte. Ayan. Nauuna si Mang Tang kanina. Oo, hello po, Kaya Ma'am lang- Tang. Tsaka si Emeline, mapagdalit Yan, hello po, Ma'am Emeline. Alright, sige, mga kapatid, tayo po ay magtuloy-tuloy na para at least marami tayong matalakay since continuation po ng ating discussion. Last time, yung naputol natin discussion all about NutriFacts. Yan, oo. Kumbaga, sa pagbabasa ng mga labels. Yan, last time, nung mga karaang Friday, binasa natin yung mga napakagandang mga labels na yan. Magmula sa mga paborito nyong, ano ba yun? Paboritong mga noodles, paboritong mga 3-in-1, and also paboritong energy drink ay talagang na ano natin yan. Parang wala ako dyan. Parang wala akong maalalang... Hindi mo maalala, no? Oo, parang 180 over 100 ako. Ay, oo nga pala. Yun pala yung araw na yun. Oo, kaya Oo. parang nawala ako sa ulirat. Oo. Well, anyway, kaya maganda makita po natin yung mga NutriFacts po na yan. Alright? Sir, pwede bang ano muna? Kasi natuwa lang ako eh. Nandito ang Ma'am Tang, ang Sir Rick Belmonte, Yun. Richie Lagud. Yan. Kung mabubuo nyo lang ang Caloocan Caloocan Mission. mission, Yan. may premyo po kayo. Ay, matindi yan, ha? Matindi yan. Oo. Alright? So, Dapat kumpleto hanggang kay, sino to yung maliit? Okay, yun lang po. Sige na. alright, sige po, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayong araw po na ito. Alright, walang iba kundi si Ma'am Ces Ramos. Hello po, Ma'am. Hello, good morning. Masayang umaga sa iyo, Ma'am Ces Ramos. Yes, happy Friday. Happy Friday to you as well. Wala masyadong surprise yung entrance ko kasi. Oo nga, oo. Alam na nila eh. Yeah, happy Friday sa iyo, Ma'am, and welcome dito sa Impormasyong Pangkalusugan. Bati ka muna sa ating mga live Yes, viewers. Binabati ko ang lahat ng mga nanonood, sa mga masugid na viewers, lahat po ng areas, mula Apari hanggang Mulo. Ganun. So, lahat ng areas po, especially po to my Southeast family, na ngayon ay mas malaki na. Pinalaking South. Yeah. Good morning po sa lahat. At pinaghahandaan yata yung pinakamalaking fellowship mamaya. Ayun, may fellowship mamaya. Pumunta po tayong Malakihan lahat. po yun dahil Oo. magsasama-sama lahat. Nasarado ba yung buong street? Oo. Ayun. Ayun. So, see you po mamaya yung mga Couples, couples, oo, yes, couples. mothers, fathers, mamaya ng Southeast family. Wow, amen, amen. All right. So, maraming salamat, Ma'am Ces, sa paunlak niyo po dito sa ating programa. At alam ko naman magiging blessing tayo sa mga kapatiran natin dyan ngayon. All right, sige po, Ma'am Ces. Yeah. Ituloy na natin yung discussion natin last week. Yes, last week, di ba? Mainit na mainit ang ating pinag-usapan. Oo, sobrang init nun. Kumukulo-kulo pa hanggang ngayon, nag-iinit Oo. pa din Pero siya. again, Mama, gusto ko lang nagkaroon ng disclaimer dito kasi baka hindi po kami naninira ng produkto. Yes. All right? Just for education. Yeah, just for education purposes and just so that, para maging aware yung mga natin, mga live viewers natin kung ano yung ini-intake nila doon sa mga na yun, sa mga produkto po na yon. Yan lang Yes. naman po. Again, don't take us wrong kung ano man ang natin dito kasi baka bigla tayo ma-block dyan or Yes. somewhat. Oo, hindi naman. Mag-left the group kayo. Yeah, oo. So again, ang ginagawa po namin dito, we're just providing facts diyan sa inyo pong mga kinakain. Alright? Yes. Sige po. Ayan. So, di ba, natalakay na natin last week yung first two, I think, sir, no, yung sa ating, yung labels. So, nakita natin doon yung, yan, to. Ayan. Yan, oo. Na lang, sir, paki-zoom. Zoom ba yun? Yan. Yan. So, sa ating NutriPacks, yung label na yan, Parang yan yung malabo. mga ating mga important na kumbaga, information na kailangan nating alamin. Every time na mag-grocery, may bibilhin tayong food item. Especially po kung meron tayong health condition na
maraming mga bawal-bawal sa atin. Ayan, yan, Dok. Makakatulong sa iyong yung nangyari sa iyo last week. Ayan. So, number 1 na napag-usapan doon, yung serving information. So, you have to make sure na yung kinakain ninyo ay alam nyo kung gaano karami yung pag naubos nyo yung isang pack. Kasi merong product na hindi lang isang serving yung isang pack. Meron din namang isang serving lang talaga. Pero when it comes to this product, merong yung serving size niya is 4 servings per container. So, ibig sabihin sa isang pack na to, merong 4 na servings. Ang serving size niya is 1 cup. So, definitely, merong 4 cups yung isang pack, tama. And then, yung number 2, yung sa calories naman, eto ngayon yung makukuha mong calories pag nakain mo yung isang serving. Isang serving hindi isang pack. Okay? 1 cup. Yes, yung 1 cup is 280 calories. Pag naubos mo yung isang pack, which is 4 servings, i-times mo lang po sa 4 yung 280. Okay? Ganon kalaki yung calories na makukonsume mo if you finish all of this ng ikaw lang, di ba? So, ayan. And then, yung number 3, naka-itemize dyan, saan ba galing yung calories? Naka-breakdown siya. Di ba nga yung calories is, ito yung galing sa yung macronutrients natin, yung carbs, protein, tsaka fat. Okay? So, yung fat niya, nakalagay dyan. So, which is 12? 9 gram. 9 grams yung total fat. So, ibig sabihin, yung 280 calories na yan, yung 9 grams, yung calories na yan, galing sa fat po. Eh, di ba ang 1 gram of fat is 45 calories? So, i-times mo yung 45 sa 9. Yan. Ilan ba? Do the math. Yun po, out of 280, yun yung calories na galing sa fat. Medyo mataas siya, di ba, pag kinompute mo. And then, under naman ng fat, nakalagay din doon, saan ba galing yung fat? Kasi di ba, meron naman tayo mga healthy source ng fat, like yung mga unsaturated, tsaka mga poly. Bakit yung saturated fat lang ang nakalagay, wala yung iba? Kasi po, ito yung ine-emphasize ng product na ni-require ng FDA na ilagay for the consumers to know kung ano ba yung content, kung gaano kataas yung bad fat, para maging aware yung mga consumers na alam nila kung ano yung fat content nun. Pagka nalaman nilang mataas yung bad fat, hindi na nila kakainin, di ba? Lalo kung meron kang health condition. So, kaya parang nakalagay dyan yung mga negative, yung mga masama. Ayan. So, meron siyang out from 9 grams na fat, 4.5 grams doon galing sa saturated fat, which is yung bad fat. So, definitely, medyo hindi maganda itong product na to, no? Kung ano man yan. Trans fat, although wala siya, pero yun nga, meron pa rin kasi yung saturated fat. So, siguro yung ibang grams dyan ng fat, galing na sa good fats, no? Kaya, pero hindi na nakalagay dyan sa, facts, hindi na naka-indicate. Okay. Next naman yung cholesterol, bakit kasama yan sa list? Kasi nga, di ba, most of us, mga Filipinos, may mga issues tayo sa mga cholesterol natin. So yan, kaya siya i-indicate na para maging aware din yung consumers na malaman gaano ba kadami yung cholesterol nung binibili nilang product. Diba? So meron siyang 35 mg, so hindi ganun kataas. Pero yung susunod dyan ang mataas. Sodium, yung ano niya, yung asin niya, yan. 850 mg, which is mataas. Pwede mong masabi na high sodium itong diet, itong product na ito. Okay? So yun na, iwas-iwas na. Yung carbs naman ng product na to is 34 grams. So nandyan din naka-itemize. Saan galing yung carbs? Meron siyang fiber na 4 grams. May 6 grams na sugar, tapos walang added sugar. Okay. So, ibig sabihin yung sugar na nandiyan is natural na sugar. Wala siyang additional na dinagdag. Okay. Protein, merong 15 grams. So, you can say that this product is a good source of protein. Yun nga lang, ang taas ng fat, ang taas ng sodium. Diba? So, medyo kung naka-low fat diet ka, at kung medyo high blood ka, at kung may issue ka sa mga fat mo dyan, medyo hindi to advisable na kainin mo. Pag ganito ka, yung dami. Okay?
Ayan. So, nalaman na natin yan. Yung percent value naman dyan, yung DV, yung daily value, nakabase po ito sa 2,000 calories diet per day. Okay? So, pero kung ang diet mo ay hindi naman 2,000, hindi applicable sa yung percentage na yan. So, doon pa rin tayo sa specific natin na calorie requirement per day. Ayan. So, yan, nalaman na natin yan. No? So, serving information, make sure alam mo gaano karami yung isang pack. Diba? Pag kakain ka ng chichirya, ng mga biscuit, gaano karami yung isang pack. So, you have to, to monitor. And then, yung calories na, yan na, alam na natin yan. Nutrients, ano-ano yung nilalaman, ano-ano yung sustansya, kumbaga, na makukuha mo sa produktong ito pag kinain mo. Nandyan lahat yan sa nutrient content. So, almost lahat naman siguro ng binibili natin sa mga supermarket, di ba, ay merong ganyan. So, take time na lang po to read during your grocery time or kung mayroon na sa bahay, i-check mo pa rin kung, ito pala yung ganyan-ganyan, di ba? So, yan. Kung mataas, ano? Yes, oo. So, in that way kasi, magkakaroon tayo ng awareness, di ba? Na next time, na yung favorite mo na binibili, dapat pala hindi mo na siya binibili ng ganun kadalas. Dapat pala, na lang to, once a month na lang, or totally hindi na. Palitan ko na lang ng ibang product na mas masustansya. Diba? Pag mayroon kasi, iba kasi yung may alam eh. Di ba po ba? Iba yung may alam kaysa sa walang alam. Ayan. Hindi yung gauge mo Oo, masarap. Yes. Hindi lang po tayo sa lasa or sarap. Dapat po, priority natin yung sustansya, yung nutrient content. Okay? At saka hindi po lahat ng masarap, masustansya. Hindi lang naman din, di ba? Hindi naman porke di masarap, hindi na masustansya. Ayan. Ayan. So, look at the section 3 in the sample label. It shows you some key nutrients. Yan. Nakalagay din dyan yung mga, balikan natin, no? Naka-specify din dyan, di ba, sa baba, yung mga vitamin and mineral. So, although hindi lahat nakalagay, pero ito kasi yung mostly na kailangan ng body natin na medyo malaking amount. Yung calcium, vitamin D, iron, potassium, mga magnesium, ganyan. So, kaya sila yung parang binigyan ng importance when it comes to nutrition facts. Kasi nga, ito mostly yung mga nutrient deficiencies natin. Tama po ba? Diyan tayo nagkukulang sa iron, ganyan, sa calcium, which is in-emphasize talaga sa kada produkto. Di ba? May makita ka pa nga minsan sa isang product, fortified, di ba? Fortified with vitamin A, fortified with iron. Ibig sabihin, binoost ng iron yung product na yon. So, pwede rin tayong mag-base sa mga ganun. Okay? Ayan. Nutrients to get less of. Ito yung sinasabi natin na pag tumingin tayo ng nutrition label, ito dapat yung konti or zero or hanggat maaari talagang totaling wala. Okay? Dapat zero yung mga yan. Unang-una, saturated fat. Okay? Yung kanina, di ba, ang taas, no? May 9 grams na fat, tapos kalahati noon, 4.5 grams galing sa saturated fat. So, ito yung dapat na less or wala. Saturated fat, sodium, ayan, yung asin, yung alat, di ba? Tsaka yung added sugar. Ito yung dapat less sa ating binibiling produkto. Okay? Less listed on the label that may be associated with adverse health effect. Ano ba yung niyan? Resulta niyan? High blood, di ba? Diabetes, high cholesterol, high triglyceride, lahat na ng high. Ayan. Yan. Americans generally consume, di ba, most sa mga Amerikano, di ba, consume much of them. Bakit kaya ito yung gustong-gusto ng karamihan? Kasi po, masarap. Di po ba? Kapag ang product is high in fat, masarap po talaga kasi nagbibigay po ng satiety, yung high in fat na food item. Saka Okay. parang masarap yan pag may sodas. Oo. Yung sugar, ma'am, di ba? Oo. Ayan. Bakit kaya ito yung favorite? Kasi masarap po talaga pag high fat.
malasa, maasin, di ba? Nako. Patunayan, marami nang papatunay niyan. di ba? Kasi nga, masarap talaga siya. Pero, Kasi yan yung mga ano yan yung Oo. mga burgers, yes, fries. pizza, Ice cream. yan, footlong. Oo, yan. Yan talaga yun eh. Oo. Yan Ice cream talaga kasama yun. dyan, ma'am? Opo. Mataas po sapat ang ice cream Nako. tsaka sugar. Mataas sa Kaya fat pala po, yun. sobrang sarap talaga ng ice cream. Opo. Subukan mong tumikim, sir, ng sugar-free tsaka non-fat ice cream. Ay, may ganun? May Meron sugar-free ice cream? Pero may artificial sugar. Pero meron pong mga less fat na ice cream. Actually, meron pong keto ice cream kung tawagin. Medyo mahal lang siya. Magkano yung Masarap ganun, pa ma'am? rin, sir, pero Yung talagang- sabihin natin mga, yung, sa isang maliit, sir. yung ano mahal. lang, yung 1 gallon. Ay, usually, sir, yung mga ganyan, mga pint lang siya eh. Yung mga ganun, yung ano lang, opo. yung mga cup 200 lang. plus, 300 plus. Isang kainan lang. Mahal po. Kasi 200 plus? Mahal yung ingredients na ginagamit doon. Ayan. So, yun Akalain nga. Kaya siya gustong-gusto natin, usually ng mga Amerikano, mga puti, kasi masarap po talaga siya. Ayan. They are identified as nutrients to get less of. Yung mga ito. So ngayon, kailangan tayo magbagong buhay, mga kapatid, di ba? So ayan, ito yung dapat na less, at tandaan po natin yan kung ayaw nating magkaroon ng mga sakit-sakit. Pero kung gusto mo naman ng sakit, walang problema. Go. Go for it, di ba? Walang pipigil sa'yo. Ito lang naman ay awareness. Di ba? So, yan po tayo. Ayan. Eating too much saturated fat and sodium, for example, is associated with increased risk of developing some health conditions like, eto na, CVD, cardiovascular disease, and high blood pressure. Most common ito. Minsan nga, kahit hindi gaanong mataba, di ba? High blood eh. Minsan nga, hindi mo alam, payat siya, pero ang taas pala ng cholesterol niya. Hindi mo kasi alam kung ano talaga yung source. Di ba? Most likely sa yung lifestyle. Consuming too much added sugar naman, ito added sugar, kumbaga yung dinagdag. Bukod pa dun sa sugar content nung mismong produkto, meron pang dinagdag, ayan na. Added sugar can make it hard to meet important nutrient needs while staying within calorie limits. Maganda diba? dito, ma'am. Gusto kong maano natin merong magandang makakuha tayo ng isang example ng isang nagsasabi na sugar-free food Oo. Para kasi ma-educate yung mga tao na kapag sinabing sugar-free, is it really sugar-free? Oo. So, mayroon ba tayong mga dyan, Brother Wang, Brother Joshua pala, sorry sa Wang. Brother Joshua, maghanap ka ng mga products na nakalagay na sugar-free or sugar-free na inumin, ganyan. Tapos titignan natin yung label niya. Kasi syempre pag ininom mo kasi may tamis pa rin talaga Yes. Sige, Kasi kaya nga alamin natin. magtataka ka, bakit matamis pa rin? Bakit masarap pa rin siyang inumin? Sir, Sugar-free naman. Pakisama yung ingredients list. Doon Yun. tayo titingin. Yung Yan. yung ingredient list. Oo. Yan. Hindi lang yung hindi lang yung Nutrifacts. Na may sa baba kasi merong ingredients Yan. Ano yung ingredients na yun? Oo, kasi magandang makita natin. Kasi meron din yung iba na nakalagay na meron pang ibang mga mga sugar-free na hindi lang yung soda Oo, Hindi lang yung meron. soda na yun. May isa pa mga chocolate na nakalagay sugar-free. Oo. Mga cakes. Cake! Oo. Try ka na mga ganun. Lagay mo lang siguro sa Google, sugar-free soda. Yan. Coffee, meron din, sir. Sugar-free coffee, meron. Yun, oo. Para at least para makita natin, no? Para at least ma-educate yung mga na wag silang papanin lang na ganun. Kasi baka may mga viewers tayo na they parang nag-ano na sila doon, nagfo-focus na sila doon. Anyway, sugar-free naman to kahit ilan ang inumin ko. Yes. So, kasi nakalagay talaga doon. Nakalagay talaga. So, tingnan natin. Para, again, we're not attacking any products here, no? Yes. But, gusto lang namin kayong ma-educate patungkol dyan sa mga produkto po na yan. Alright? Sige po. Meron na, sir? Yan. Yan. Ayun!
Ayan, Oh, oo. Ito isang... Sikat ito ah. Saan nakalagay yung sugar-free? Ayun, May- sugar. May nakalagay ba doon sa... Meron sir na sugar eh. Hindi yan Hindi sugar-free, sugar-free. sir. Hindi yan sugar-free. 100% nakalagay lang. Oo. Maghanap ka pa. Sige. Hanap ka muna. Hanap ka muna. Natin, ano ba yung difference ano ba yung added sugar sa total sugars? Yan. Alamin natin ha. Total sugars, yung mabasa mo yan sa label eh. May kita ka ng total sugar, di ba? Tapos sa baba, may kita ka pa rin added sugar. Okay. Opo, matindi yun. Oo. May total sugar na, may added pa. Sugar na siya. Oo, no? Total sugars on the nutrition facts label include, yan, sugars naturally present. Okay? Yung sugar na natural dun sa isang product, makikita mo to sir, normally sa sa mga juices, sa mga canned juices. Meron yang ganyan. O, try natin sir, yung canned juices sir. Pahanap po tayo. Sige, yeah. Canned juices. Sige. Total sugar, ito sir, yan ah. So, meron siyang naturally present na, yun yung total sugar ha. Tapos, may makita kang added sugar, minsan yan meron, minsan zero. Ibig sabihin, wala nang dinagdag, pero matamis pa rin siya. Saan galing yun? Doon yun galing sa natural sugar nung mismong produkto. Okay? So, huwag kayong malito roon na, value has been established for total sugars because no recommendation has been made for total amount of to eat in a day. Actually, yung sugar kasi dati na requirement per day differs from person to person. Meron tayong person na kailangan ng 9 grams of sugar per day, meron din namang 5 grams lang, meron namang mas higher. So, it depends. Pero, by looking at the labels, makikita mo, gaano karami mo konsumong sugar by just drinking that kind of drink. Kaya naka-indicate doon. So, gaano karami yung total sugar? So, mostly common to sa mga beverages. Yan, sa fruit juices, yan, mga milk, merong ganyan. Doon mo siya makikita. Diba? So, yun yung total sugars, no? Next natin, ito, yung added sugars naman on nutrition facts label include sugars that are added during the processing. Yung packaging na siya, yung pagpak mo, nang dagdag ng sugar, ito ngayon yung added sugar. Makikita mo yan sa label din. Naka-indicate din yan doon. Tapos, i-check mo na rin yung ingredients, di ba? Saan galing yung added sugar? I-check mo yung ingredients. Yun, nanggaling sa sucrose, sa dextrose, table sugar, ayan. Diyan nalalabas yung mga sweeteners na artificial, meron din namang hindi. Diba? Ayan, may kita mo sugar syrup, honey. Ayan yung tinatawag nating added sugars. Okay? Na dapat ito ay hanggat maaari, dapat wala, dapat zero. Dapat yung total sugars lang ay galing lang doon sa natural na sugar ng isang produkto. Okay? So, diets high in calories from added sugar can make it difficult to meet daily recommended levels of important nutrients which staying within calorie limits. Halimbawa, ang calorie requirement mo is 1.5 lang. Tapos, yung calories from sugar is 500 na. Grabe, no? Yun. So, kumbaga, kinuha na ng sugar pa lang yung calorie limit mo for a day. Which is hindi maganda. Na dapat galing pa sa carbs na galing sa fiber, galing sa protein, galing sa good fats, di ba? Eh hindi kumbaga, sugar pa lang tapos na, end na, di ba? Finish na. So yun po yung ating babantayan when it comes to sugar content ng produktong kinakain natin. Okay, meron na ba sir? Meron na. Meron na ba tayong Kung wala, ayan, yan na lang. Ayan talaga, sikat na sikat talaga. Ayan, no? Ayan, Grabe, oo. puro zero nakalagay. May nakalagay na ingredients? Ingredients, sir. Check Ayan, natin. yan. Sige. Para maano natin. Ayan. So, itong pinanakita nyo po sa screen po Oo. natin is a zero talaga siya. Zero calories. Zero calories. Zero lahat, zero. Eh, may Akalain sodium, mo. 60 mg.
So kung ikaw nga naman talaga ay naghahanap ng isang inumin at talagang gusto mo zero sugar, talagang zero. Oo, zero Kumbaga, maano ka dito. Pero ang pinaka-tanong dyan is, Anong nilalagay? ano yung Bakit ano? Kasi matamis kapag pa rin ininom mo siya? pa rin siya, matamis pa rin eh. Oo. Actually, Sobra- mas matamis pa nga sa normal na. Oo. Pero kung titignan nga naman din talaga natin, dito sa NutriFacts niya na ito, zero talaga siya. Zero talaga Ayun. siya. Ayan. Ayun ang ingredients. Kaya ito na yung makikita natin yung ingredients niya. Saan Ayan. galing yung ating Sige. tamis? Ayan. Pwede ba itaas natin? Medyo buuhin po natin, sir. Tapuan mo na yung nandito sa kabila. Ayan, nakikita ko na, aspartame mo. Ayan na, oh. Yan, alright. Ano So ba ito yan? yung ingredients nung sinasabi Ito natin. yung nagpapatamis po yung aspartame po. Ayan. Alright. Artificial sweetener po ito, ha? So, Yung yan, ano po, chemical yung ano po yan. dyan? Yun lang po actually yung nagpapaano dyan. Yung aspartame. Yes, artificial sugar po. Yun. Ayan na. Ayun na yun. 0 calories siya kasi nga artificial. Pero matamis po yan. Ang tamis niyan, I think 8 times. Kung daw ako nagkakamali, I'm not sure, pero parang more than, more than sa tamis ng normal na sugar. Ganun po Yun. siya. Ano ma'am? Ano mo ulit mo yun? Parang siya, sir, di ko alam kung ilang times siyang matamis kumpara sa Normal? normal na sugar. Oo. Oo. Pero iba rin talaga yung lasa niya kung tutusin eh. Iba yung Oo. pagkatamis niya. Oo. Parang So ibig talagang sabihin lang nun, iba lang yung pagkatamis niya. Yes. Hindi nawala yung tamis. Yes, opo. Actually, mas matamis pa siya. Yan. So again yung word, siyempre kapag kayo na, ito na, mga kapatid na nakapakinig po sa amin, pag nakalagay na zero sugar, and then Matamis. you saw this word aspartame, that is Bigyan ng a English. sugar. Alright? That is a sugar. Yeah. Yun Okay, na talaga umalis na, nagpapalala umalis na. dyan. Aspartame. Tingnan nga natin kung Ah. ano ng aspartame na ito. Diba? Marami Yan. pa tayong klase ng mga artificial sugar. Pero ito yung most common na ginagamit sa mga drinks. Ayan. Ayan ho. May kita mo, may caffeine, may carbonated water, di ba? So kung i-check nyo po yan, puro mga chemicals po yung mga yan. Ayan. So puro mga chemicals po yan. Ayan, di ba? Meron pa ba tayo nakita ba dyan, Sir Joshua, na ibang I-discuss natin. Ayan, sige po, ma'am. Ito yung specific. Ayan. Ito yung example natin. Sir, pakiano po itong yan. Ito na ngayon yung specific Ito na, na... ma'am. May nakita ako dito sa Sige po, sige Sabi dito kasi, tinignan ko kasi aspartame eh. Ilang times Ayan, po sabi nito? dito, aspartame is a low-calorie sweetener that has been used for decades as way to lower one's intake of added sugars. All right? Aspartame is about 200 times Oh my gosh. sweeter than sugar. Mali pala yung sinabi ko. Parang sinabi ko lang more than times. Pero 200 times Yeah, ito. sweeter. Oh, ay, sabi dito sa Diba? according to Food Insight. Kaya alam niyo kung bakit mga kapatid, konting-konti lang nilalagay dyan. Konti lang. Kasi nga gano'n siya katamis. Na-shock si 200 times. Sir Rodolfo Bakutoy. 200 times according. Sweeter than the regular sugar. Ibig sabihin, siguro patak-patak lang yung ginagamit nila. Yan. Gano'n katindi yung tamis. Nabuhos pa. Nabuhos pa. Paano kung nabuhos mo? Nabuhos yung aspartame. Ayan. Anyway, sige po, ma'am, Ginagamit tuloy po mo. talaga yan kasi nga, of course, business, di ba? Commercial, So, ganun po So very katindi. pala, pag may nakita ka rin aspartame sa mga ibang oo, ingredients, you need to be mindful na doon, Yes, no? opo. Kasi aspartame. Kaya, ilang toneladang soda yung nagagawa niyan ng aspartame na yan, di ba? Ganun Yan. katindi. 200 times sweeter eh. Siguro Siguro isang buti lang yun. Isang buti lang siguro nila. Oo, nakalagay 200 times sweeter than the sugar. Yan. Okay. At least, Alam again, natin. hindi kami nag-ano dito. Oo. Kumbaga, we're just stating facts kung ano po yung ano natin dito. Sige po, Yan. ma'am. Sa isang food label, may kita mo yung total sugar, 15 grams halimbawa. Ito ngayon yung lahat-lahat na. Yung natural at saka yung added. Yun yung 15 grams, okay? Pero, ini-specify lang po sa mga labels yung added sugar. Hindi na po nilalagay yung natural dyan.
So, ibig sabihin po, yung 15 grams na yan, halos kalahati. Di ba? 7 grams doon, galing po sa added sugar. Di ba? So, ibig sabihin, mataas sa sugar yung isang produkto na yun kapag may added sugar siya. This means that the product has 7 grams of added sugars and 8 grams of naturally occurring sugars. For total of 15. Di ba? Ang grabe pala yung mathematics ng nutrition. Akala ko talaga nung una, walang math yung kaya yun yung course na kinuha ko. Akala ko walang math talaga ito. Puro pala siya math. Actually, nung sa nursing din, meron kaming May nutrition subject din Oo. kami. Puro Kaso pa, lang, nagsisi totoo ako, yun. sir. Kasi minsan may mga ounces to ganyan, Oh, i-convert ounces, mo pa, grams, tapos ML, yan, actually mga hate ko ganyan. talaga yung nutrition Oo. subject. Pero ngayon, love mo na, sir. Akala ko pag-uusapan lang dun, mga protein, Oo, ganyan. ganyan. Math pala yun. Grabe, Kasi matindi nga, yung yung math nito. papakain mo sa pasyente. Yes, very Kikiluhin mindful mo. ka eh. Oo. Very mindful ka, lalo na kunyari, may mga diabetic patient, ano yung mga papakain mo, ganyan. Lalo na kung may dala, hindi naman galing doon sa doon sa talagang kakainin nila. Yeah, yung yeah, mga yeah. dala-dala ng mga bisita. Correct. Actually Oo. talaga, ito, may history yung nutrition ko na yan. Naghanap po talaga ako ng course na walang mathematics. Akala ko talaga totoo yun na wala talagang ganun. Natagpuan mo po Pero- ang pinakamatindi sa math. Kasi engineering meron, tapos yung mga nursing meron, alam ko marami yan. Naghanap po talaga ako ng course. Nabalitaan ko po, narinig ko na pag nutrition daw, wala masyadong math. Pero hindi pala. Kasi merong physics din nun, merong chemistry, lahat. Puro math din pala. Anyway, yan. Ako rin, akala ko rin sa nursing, kala ko walang math din talaga eh. Grabe pala. Pinili ko rin yung kursong yun Ganun kasi pala walang math. katindi. Yun pala, magko-compute ka sa gamot, Yes, magkano opo. ibibigay mong gamot, Oo. ilan yung, nako, dami palang math doon. Hindi pala siya madali. Anyway, ayan po ha. Ganyan po, bumasa ng nutrition label. Yan. Sugar pa lang, marami na tayong natutunan, no? Yes. Ito naman po yung kanina yung less, di ba? Ito naman po, nutrients to get more. Diyan tayo dapat madami. Siguro ma'am, itutuloy na lang natin Ay, yun. sige. Next Okay. week. Mga isang buwan to, sir. Ituloy natin yung next week kasi it's sige. already 11:49, no? Okay, Para sige. Marami makapag-prepare pa pa tayo. matututunan dyan. Kasi may math. Oo. Kasi may mat eh. Oo. Madugo-dugo kung ano to. Well, computation. next time, magpe-prepare po talaga Yes, kami prepare ng na kami mga produkto na makikita natin, yung mga total. Yes, Maganda rin kasi yes. makakita sila ng isang product na nakalagay yung added sugar. Yes, sige po. Yan. Mag-prepare din tayo niyan. Yan. Kung paano natin sila nakikita at paano tayo magiging aware doon. At ano yung kakahinatnan ng isang taong kapag kakain ka ng may added sugar pa. Tapos hindi na mo alam, ganyan. araw-araw mo pala Yung kinakain sabi yun, no? nga, yung mga trending. Oo. Mga trending ngayon. Kaya siguro ngayon yung ating mga viewers, kapag pumunta sila ngayon ng grocery, pumupunta na agad ng label yan sigurado, no? Tinitignan na agad nila yung label ng produkto. Well, ganun talaga. Mas maganda na yung ganun. At least meron na tayong health awareness. Yan naman ang goal ng IP eh. 'Di ba? Para maging aware tayo sa lahat ng mga kinakain po natin. Akalain niyo po 'yun, yung zero sugar. Kasi talagang gusto ko rin mabuksan din yung talagang na yun eh, yung zero sugar na yun. Yes. Lalo na yung may mga drinks na mga juices. Yan, oo. Good for the heart. Favorite na natin, ng mga anak natin. Yan, oo. Kaya pwede rin yung mga gatas. Oo, Oo, may tingnan mga natin milk yung din mga tayo. gatas na yan. Kung bakit Sige, talaga sige. ang mga kiddos ngayon, kahit mga bata pa, na pumupunta na doon sa pumupunta na sila doon sa matataas na agad ang sugar level nila. Bakit kaya humahantong sa ganon, di ba? Tingnan natin. Kasi nga, it's all because of those artificial sweeteners na talagang kinakahumalingan ng nakararami. Hindi lang naman kung baka tayo din, 'di ba? Pag nakatikim ka ng ganun, talagang gugustuhin mo eh. Kaya mas maganda maging aware lang tayo sa mga bagay-bagay na 'yan. All right? So, again, itutuloy po natin itong discussion po natin na ito next Friday, no? Yes po. And then bago tayo dumako doon sa mga Nutri-Facts kung Yes, saan dapat yes. tayo magtuon ng pansin, ay magbigay muna tayo ng mga ilang produkto that na pwede sila maging aware doon sa product po na yon, no? Hindi lang parang pagbabanta, no? Kumbaga kumbaga para makita lang din po nila. Yes.
Alright. Sige po, bago tayo magtapos, baka may gusto ko muna sabihin, Ma'am Ces. Okay, isang kaabang-abang na next week ang ating hihintayin dahil marami naman tayong uling mapupulot na aral about nutrition. No? So I'll see you po again next week. Yes. Maraming salamat po, Ma'am Ces. Yes, Ma'am Julie. Ang alam ko, kinumpleto ng mga Caloocan Mission. Oo, kompleto daw sila. Kompleto. Bigay nyo na lang ang GCash. Ay, yan sinasabi ko sa inyo. Wow, grabe. GCash number nyo at... Parang nagugulat si Makati Central eh. Hindi, pinakompleto ni Ma'am Julie kanina ang Caloocan. Kompleto sila. Family, nanonood. Ayan, may GCash. Yun, no? Premyo eh, premyo. Premyo. Eh yung yung Daep family. Kailan kaya yon, ma'am, no? Daep family. siguro sa next Friday. Yeah! Nahamon ang Daep Magagandaan family na. na manonood. Nandiyan si Emilio, si Aloha, si Roda, si Aaron, Mayet. Sino? Siya. 6 yun, ma'am. Makakalain mo. Ang Belmonte, ilan? May, dami talaga. Sinabi Hindi niya eh. mabilang-bilang. Parang 6 din. Di ba? Next Friday. Alright, well, anyway, maraming salamat, Doc Julie, at alam ko naman magiging blessing ka na naman dyan sa mga kapatiran po natin dyan. Again, at mamaya, e-ere po yung The Baptist Lunch. Stay tuned in po kayo mga kapatid dahil napakaganda ng mga tinatalakay dyan. Mas maganda ay makapag-share din kayo ng link po na yan dahil very informative din, lalong-lalo na patungkol po sa pamilya ang tatalakayin po dyan. Alright, kaya huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.